Matapos pagbantaan ng Pangulo ang mga nangungurakot sa mga proyekto ng gobyerno, lalo na po sa flood control, may pahapiyaw naman ang Pangulo sa mga nag-aaproba ng budget ng gobyerno. For the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. At palakpakan naman ng mga congressman at mga senador. Hindi mo tuloy maintindihan kung alam nila na sila mismo ang pinariringgan ng Pangulo. Dahil ang Kongreso ang siyang nag-aaproba po ng General Appropriations Act o yung budget. At kung babalikan mo ang mga nangyari sa budget noong 2025, malaking kontrobersya po ang nangyari na pinagpiesta ng mga kritiko ng gobyerno. Ano po yun? Yun po yung mga congressional insertions na nasa daan-daang bilyong piso. At marami sa kanila questionable at may kinalaman din sa flood control. Balikan po natin yung mga nangyari. December 11, 2024, inaprubahan ng Bicameral Conference Committee ang pinal na bersyon ng 2025 budget para po pirmahan ng Pangulo. Pero mismo ang Pangulo ayaw pirmahan ng aprobadong budget. Sa halip, nagdesisyon siyang reviewin muli ang budget dahil sa dami ng mga binago ng Kongreso. Bakit? Ito po ang sample lamang. Sa BICAM, ito po ang mga pinatong na budget ng mga congressman at senador. Ang DPWH, dinagdagan ng budget ng 288 billion pesos dahil po sa dami ng mga in-insert na proyekto. Sa unang pagkakataon, ang budget ng DPWH umabot ng higit 1 trilyong piso. Para po sa 6 trillion peso budget yan, ha? Ang ayuda program na kung tawagan ay AKAP, biglang pinondohan ng halagang 26 billion pesos. Ang Kongreso, dinagdagan ng budget ng 17 billion pesos. Ang Malacanang, 5.4 billion. At siyempre, kung magdaragdag ka sa isang panig, magbabawas ka naman sa kabilang panig. Ang mga binawasan ng BICAM, 95 billion mula sa DSWD, 74 billion sa PhilHealth, 27 billion sa CHED, 25 billion sa DOH at 20 billion naman sa Department of Agriculture. Akala mo tuloy hindi mahalaga ang mga ahensyang ito. Zoom in tayo po ulit sa DPWH kung saan sobrang galante ang mga senador at mga congressmen. 288 billion pesos po dinagdag ng BICAM sa departamentong yan na wala sa mga plano ng DPWH o ng Malacanang. Ano tuloy ang ginawa ng Malacanang? Disyembre 30, pinirmahan ni Pangulong Marcos ang 2025 General Appropriations Act. Pero meron siyang dalawang vinito na mga probisyon na nagkakalaga ng 194 billion pesos. Ano po mga binito na yan na pinagdudahan ng Malacanang? Meron pong halos 170 billion pesos na unprogrammed appropriations at 75 flood control projects na nagkakahalaga ng 26 billion pesos. Kasama po riyan ng mga sumusunod, flood control, drainage, septage and sewerage, water impounding at rainwater collection. So, nung nakaraang taon pa lamang, mainit na po ang mata ng Malacanang sa mga flood control projects na tila biglang pinapasok ng mga congressman at mga senador. Ayon sa Pangulo, hindi raw ito tumutugma sa mga plano ng kanyang administrasyon. Ngayon, mayroon bang dahilan kung bakit may pagdududa ang Malacanang sa mga proyektong ito? Yan po ang aabangan natin sa pag natuloy na po ang investigasyon na pinapangako ng Pangulong Marcos. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.